Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kababayan natin sa buong mundo. Ito na naman po ang inyong lingkod, Daniel Nobleza, dito sa inyong paboritong programa, Derechahan ni Nobleza, nasa podcast sa episode 4 na. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta mga kaderechahan. Siyempre, excited na tayo na pag-usapan ng may init na issue itong linggo. Lalo na ang parating na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Inaantabayanan na ng mga kababayan natin ano nga bang iuulat ng Pangulo sa atin sa kanyang huli, parang pang-apat na po ba ito kung di ako nagkakamali, doon sa 6 na taon niya na pag-uulat sa atin. Yan na po ay ika-4 na po. Ano po ba ang mga i-intra ng Pangulo? Ano nga bang i-report niya sa atin? Ano bang mga nagawa na ng ganyang gobyerno at mga issue na dapat sagutin sa State of the Nation address? According po sa PCO, sinulat daw po ito ng personal ng Pangulo. At meron na naman daw pong pasabog. Ano nga ba ang pasabog nito na aantabayanan natin? Nung nakaraang SONA, sinabi niya, mahiya naman daw. Minahiya nga ba? Yun nga, tanong natin sa inyo mga kaderechahan. Patuloy pa rin ang mga kontrobersya bumabalot sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Nandiyan pa rin ang flood control issue. Ang mga issue na gusto ng taong bayang masagot. Ang 20 pesos sa bigas na pinangako niya noong 2022, nung tumatakbo pa lang siyang presidente, nasagot naman din ng PCO sa pamamagitan ng kadiwa, pero syempre, mas gusto ng mga kababayan natin mapababa ang mga bilihin sa ating mga palengke. Sobrang taas na. Kahit pasabihin ng ilang mga eksperto na hindi ganun kataas, pero ramdam na ramdam po ng mga kababayan natin ang taas presyo sa kuryente, sa tubig, sa pagkain. Sana naman po ay matugunan yan ng Pangulo bago siya bumaba. Tandaan po natin, sa 2028, presidential election na. So, inaantabayanan ng mga kababayan natin kung anong mga aktibidades na mangyayari sa politika natin. Pero, mas unahin dapat ng Pangulo ang kalam ng sikmura ng masang Pilipino. Dahil marami pong mga kababayan natin ngayon ang nawalan ng trabaho, hirap na hirap sa kanilang buhay araw-araw. Sana may pagtugon agad-agad ng gobyerno. Pero gumagawa naman ng paraan. Bigyan naman natin din ng credit ang ating gobyerno. Ang DOLE sa pamumuno ni Secretary Tolentino, may ginagawa sila mga job fair na sana padamihin yan dahil marami ng lipad ng Pangulo, no? At yan ang pinaka-basic na sinasabi lagi ng Malacanang na yung mga lipad ng Pangulo ay naghahakot siya ng mga investor na mag-i-invest sa ating bayan para magkaroon tayo ng maraming trabaho. At sana nga maramdaman ng masang Pilipino. Regarding naman po doon sa ating mga pagkain, napakatataas po ng mga bilihin sa palengke. Yung 100 nyo nga po, hindi pa po yan kakasya kahit isang tao. Ngayon po, sasabihin ng mga eksperto na mataas ang inflation, sasabihin nila next month na naman mababa, pero yung actual na nararanasan ng ordinaryong one, sobra po talagang taas. Huwag na po tayong magpaligoy-ligoy dyan. Derechahan dapat. Derechahan natin sinasabing napakataas ang mga presyo ngayon sa pamilihan sa Pilipinas. Kami po yung nakikiusap na sana matakil ito sa State of the Nation address ng Pangulo. Lalo na po yung sa tax po natin. Sana po, Mr. President, kami po yung nakikiusap na sana babaan mo naman, lalo na po yung mga low income at yung mga ordinaryong manggagawa lang, kahit papaano matanggalan na natin ang mga matataas na tax na binabayaran nila. Kakarampot lang po yung sahod, ang taas-taas pa ng tax na binabayaran. At doon naman po sa mga bumabalot na issue sa ating gobyerno, hinihintay pa rin po namin ang hustisya at sino pa ba ang makukulong at mapapurusahan. Hindi porket sinampahan na ng kaso, panatag na ang taong bayan. Dahil ito na naman, may banta na ng mga bagyo, pag-ulan, pagbaha. Ang solusyon po dyan, Mr. President, sana naman din pakinggan nyo rin ang taong bayan na mawala talaga yung baha, bumaba ang baha, at makulong yung mga nagnakaw talaga sa mga pondong dapat naka-provided na dapat yung mga solusyon ng gobyerno regarding dyan, lalo sa flood control. Kaso, ang issue nga, nawala ang mga pondo. Sana, masagot din yan. At sa iyong ikalawang o huling State of the Nation address, sana ito ay maging makasaysayan na sana solusyon, hindi puro akusasyon, hindi puro tanong. Yan po ang kagustuhan ng taong bayan. At batay rin Mr. President, at lalo sa Malacanang, parang mababa pa rin ang satisfaction rating ng Pangulo. Regarding dyan, may -7 ang Pangulo na satisfaction rating sa mga kababayan natin. 2 taon na lamang po ang Pangulo sa Malacanang. Imbis po sana pataas ang kanyang rating, pababa. Yan po ay sinasabi ng mga netizen natin, ng mga kaderechahan natin, hinihingi po nila ang agarang solusyon ng Pangulo.
Hindi po puro pamumulitika na sinasabi ng iilan, lalo na ng mga oposisyon na wala na nga daw pong ginawa ang gobyernong ito, puro na lang daw po pamumulitika. Muli, Mr. President, kayo po ay nahalal sa pangako ninyo na unity, pagkakaisa, hindi pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. At sa Lunes, aantabayanan po namin mga kaderechahan kung ano nga bang iuulat ng Pangulo. Dahil sinabi nga natin, ang motto natin dito, walang paligoy-ligoy, dapat derechahan lang. Kaya muli mga kaderechahan, huwag niyo pong bibitawan ng ating mga episode every week. Paki-like, paki-share, mag-comment po kayo para kasama pa rin po kayo sa ating mga diskusyon dito sa Derechahan. Ito pa rin po ang iling ko, Daniel Nobleza. Kami po yung magbabalik. Nagbabalik po tayo mga kaderechahan. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Daniel Nobleza. Nasa episode 4 na ang Derechahan sa podcast. At ngayon, pag-uusapan naman po natin ang nangyari nga po doon po sa isang vlogger na si Ma'am Mima Alicia o si Alicia Lipata na pinagbababaril po sa kanyang bahay sa may Caloocan. Tayo po ay taus-pusong nakikiramay sa pamilya nito. Pero ito po ay ating bibigyan ng atensyon dahil ito po talaga ang nangyayari. Hindi porket po na siya po ay vlogger po ay star na po ang ating issue tungkol dyan. Ang issue po natin, itong naglilipa na nga pong walang tigil na krimen na nangyayari sa bayan natin. Marami po mga kababayan natin nagsisentimiento na takot na po pag pumapalo na po ang alas 6, gusto na po nasa bahay na po dahil naglilipa na naman po ang mga kriminal sa ating mga kalsada. Ang issue po ni Mima Alicia, ito po ay issue ng lahat, hindi lang po siya. Ang kaligtasan. Kung ito man po ay personal na vendetta o personal na issue, ang issue pa rin po ay naglipa na po ang mga kriminal. Ang mga taong may dala ng baril na pwede kang barilin any moment o mga pinagpaplanuhan na krimen sa ating mga lansangan. Tinatawagan po natin ng PNP na sana naman po ay bigyan agad ng aksyon ang mga isyong ito. Pero batay po sa update po ngayong araw po na tinitaping po natin ito, ay nahuli na po ang gunman at ang kanyang kasabwat na driver doon po sa pagpatay nga po dito sa vlogger na ito. Hinahanap pa po ng mga ating mga pulisya ang totoong issue bakit nga po nagawa po ito dito sa vlogger na ito, ang pagpatay. Pero syempre maraming spekulasyon lalo na sa social media na ating pong i-debunk. Diyan po ay mga issue po na dahil nga po vlogger po ito, political vlogger po itong babaeng ito at may mga nasasambit po ito ng mga politiko ay tinuturo na po ng ibang netizens na yun daw po ang mga mastermind. Tayo naman po dito sa Derechahan, nagbibigay po tayo ng caution sa mga taong ito na sana itigilan nyo po yung mga ganyang issue dahil pwede pong kayo naman pong makasuhan. Hayaan na po natin ang investigasyon na gumulong ang hustisya. Nawa po'y makamit ng taong ito ang hustisya dahil po para ito ay kapanatagan din ng kanyang pamilya. At sana naman po sa PNP, sana'y bumaba na po talaga yung totoong crime rate natin na hindi lang po sasabihin sa statistics ay maayos na, mababa, kukonte, wala. Ang nangyayari po, buhay po ang nawawala. Natakal na po natin nung episode 3 natin yung mga biktima po, mga riders po na napatay din doon sa mga lansangan na naghahanap buhay lamang. Mga bahay na pinapasok, mga dayuhan. May dayuhan pa po sa may Pampanga na hinablutan ng makapal niyang alahas. Ito po ay nakocompile ng mga issue. Hindi naman po ito ay kwento-kwento lang ng media. Hindi po ito ay pananakot ng media, kundi pagbibigay po impormasyon. Kami po sa media ay nagbibigay ng impormasyon sa mga kababayan natin para po maging aware po tayo mag-ingat. Kahit ano pong pag-iingat, kung pinagpaplanuhan po kayo, katulad po nga dyan sa vlogger na yan na pinagplanuhan, wala naman rin po tayo magiging sanggalang, kundi ang ating dasal na sana maging payapa ang araw natin, maligtas tayo ng ating Panginoon sa anumang sakuna. Pero sana naman ang PNP talagang totohanin naman na talagang pababain ng krimen at dapat ang taong bayan na hindi natatakot sa kalsada, bagkus panatag tayo na tayo naglalakad, naghahanap buhay araw-araw na hindi tayo matatakot na lumabas ng ating mga tahanan. Nawa po mga kababayan, magpatuloy pa rin po ang kapayapaan sa ating bansa dahil ang bayang mapayapa ay maunlad. At kung magulo ang ating bayan, lalo na sa krimen, paano pong papasok ang mga negosyo? Paano po tayo makakabuhay ng normal kung lahat po tayo may takot? Kay Pangulong Bongbong Marcos, Mr. President,
Panahon na po siguro, baka naman kahit papano, alam po naming mabait kayo, sabi ng mga kaibigan ninyo, nakakakilala sa inyo, baka naman pwede kahit ayaw nyo yung sinasabing kamay na bakal sa krimen. Dapat po talaga iparamdam natin sa mga kababayan natin na nandyan ang batas at dapat matakot ang mga kriminal, hindi ang mga normal at naghahanap buhay lamang ng mga Pilipino, lalo na ang masang Pilipino. Muli mga kaderechan, wag po ninyong bibitawan ang ating mga episode every week. Paki-like, paki-share at mag-comment po kayo para kasama po kayo. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Daniel Nobleza. Magbabalik po tayo dito sa ating paboritong puntahan to every week, ang Derechahan sa podcast. Nagbabalik po tayo mga kaderechan. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Daniel Nobleza, dito sa ating paboritong huntahan every week, ang Derechahan sa podcast. Ngayon naman po ang ating topic na pag-uusapan ay ang nangyaring engkwentro sa ating mga kababayan dyan sa West Philippine Sea, sa BRP Sierra Madre, ang ating magigiting na sundalo ng Navy, laban dito sa mga Chinese Coast Guard. Nagkaroon nga po ng engkwentro at may sakitang naganap. Kinalulungkot po natin yan. Tayo naman po, yan po ay sana ay ibigay na natin sa DFA kasi ang diplomasya pa rin po ang sagot sa bawat kaharahasan. Pagkipag-usap pa rin po ang magiging solusyon para po sa atin, sa inyong lingkod. Sana naman po sa mga kababayan po natin, alam po natin na mainit po tayong lahat ngayon. Siyempre, yung galit, yung pagtitimpi ay nandiyan talaga. At yung iba nga ay wala nang pagtitimpi sa kanilang mga komento. Pero para po sa atin, sa nangyari pong iyan, tao pa rin po tayo, Asyano tayo, at higit sa lahat, Pilipino pa rin dapat ang manaig. Pero pwede tayo makipag-usap sa China welcome naman sa makipag-usap. At sa China naman, sana maging totoo lang po talaga tayo sa pakikipag-usap sa mga Pilipino. Nangyari nga po kahapon, meron po ngayon ASEAN. Lahat po yata ng mga ASEAN leaders, lalo na pa yung mga counterparts nila, ay nandito sa atin sa Pilipinas, sa Manila. Ngayon, nangyayari sa PICC, nandito po si Secretary Marco Rubio ng United States, ang Foreign Affairs po ng China, nandito din. At nakipag-usap din kay Pangulong Bongbong Marcos si Secretary Rubio at sinigurado ni Secretary Rubio na ironclad talaga ang pakikipag-ugnayan ng Amerika at Pilipinas at ipagtatanggol nito ang ating bayan. Pero syempre, nandun na rin sila sa part na umu-okay na si President Trump sa China. So yung state visit din ni President Xi, naging topic din niya ng pag-uusap ng leader ng China at ng Amerika. At ngayon, nagpahayag din tong araw na ito habang tinitape po namin ang Derechahang episode 4 na ito, naglabas po si Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang statement na gusto niyang i-reset ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas at China. Yan po ay magandang development dahil sa mga nakalipas na panahon, puro awayan na lang po, parinigan at masasakit na salita ang nangyayari na humahantong pa nga po kay Secretary Gibo Teodoro na siya po ay nabanda sa China. Ngayon naman po ay sanang yung reset po na yan, yung dialogo sa pagitan ng China at Pilipinas ay umayos na. Baka naman po sa mga nakakapanood sa atin, akusahan nyo po akong pro-China. Ako po ay pro-Philippines at Pilipinas po dapat ang laging mananaig sa atin dahil tayo po ay Pilipino. Atin po ang West Philippine Sea. Yan po ang dapat nating ulit-ulitin dahil atin po talaga yan. At sa mga sundalo po natin na nagbabantay dyan sa BRP Sierra Madre, saludo po kami sa inyo. Nawa, pagpatuloy nyo po ang pagprotekta sa ating bayan. Muli mga kaderechahan, huwag nyo pong kakalimutan na i-like, i-share at mag-comment sa ating mga episode every week. Pwede pong balikan from episode 1 until episode 4. Maraming salamat po sa inyong mainit na suporta. Ito po ang lingkod, Daniel Nobleza. Magbabalik po tayo. Marami po tayong pag-uusapan dito sa episode 4 ng Derechahan sa podcast. Nagbabalik po tayo mga kaderechan. Ito pa rin po ang lingkod, Daniel Nobleza, dito sa Derechan sa podcast, episode 4 na. Kanina marami na tayong mga issue na pag-usapan, pero pag-uusapan pa rin natin ngayon ang issue ulit sa barangay election. Mga chairman na paborito ko pong binabate doon pa lang sa radyo ko, sa PTV at ngayon dito sa podcast. Mga chairman, mga kagawad sa November 2, hahatulan na naman kayo kung sino nga ba ang dapat na ma-retain, papalitan, babaguhin. Nawa naman mga kababayan sa mga botante, lalo na yung mga first-timer, sa mga kabataan, pumili tayo na nararapat sa ating barangayan dahil paulit-ulit ako, ang barangayan po ang pinaka-basic government natin. Kung yan po
ay maayos, kahit papano po yung local at yung national ay mabawasan na po ng bigat ng responsibilidad. Lalo na diyan sa mga clearing operation na nangyayari sa mga lungsod. Sa Maynila, number 1 na po dahil yan po yung direktiba ng DILG noong paman. Sinasabing lilinisin, aayusin ang Maynila. Lalo nung naupo na po si Yorme Isko Moreno, Mayor Isko Moreno ng Maynila. Talagang pinakita ni Mayor Isko na dapat linisin. Hindi mo naman kailangan agad-agad na gumanda o maging moderno yung lungsod. Lalo na sa Manila, alam naman natin yung ibang building dyan, historical na. Yung iba dyan, syempre, inamin na ni Mayor Isko na nabubulok na rin. Pero nung inayos yung mga kalsada, nilinis yung mga dapat daanan ng sasakyan, talaga nagkaroon ng disiplina yung mga malilenyo, mga batang Maynila. Sa Quezon City din napanood din natin sa mga ibang videos ng City of Quezon City, Quezon City, maganda yung ginagawa nila, yung mga tagong mga iskinita, yung mga tagong mga lugar na dapat talagang dinadaanan ng sasakyan, nilinis, inayos ng Quezon City. Sana naman po sa ating mga kagalang-galang na barangay chairman, makiisa na po tayo sa ginagawa po ng local government at national government na paglilinis. Linisin nyo po yung barangay ninyo dahil dapat po talaga malinis yan dahil responsibilidad nyo po yan. Bilang punong ng inyong barangay, chairman, ikaw at yung 7 mong kagawad, dapat kayo talaga nag-i-implement ng clearing operation sa mga barangay ninyo. Ayusin nyo na. Kung kinakatakutan nyo ang boto, mas mabuti na isipin ninyo na si Isko Moreno at yung ibang mayor paulit-ulit na naglilinis kahit marami nagagalit na pasaway sa kanila na nanalo. Dahil yung majority pa rin na boboto, yung matitino at alam yung batas. Dahil kung paulit-ulit ninyong pagtatakpan ang iilan ninyong mga kabarangay sa kanilang ginagawa sa kalsada, maling-mali yan, chairman. At sa DILG naman, sana i-implement talaga natin yung susi at talagang strict na clearing operation. Dahil, pansinin nyo mga kaderechahan, ilan na po ba sa mga street, dun sa mga nagmamaneho, dun sa mga naglalakbay, nagpa-public transpo, di ba? Laging traffic. Bakit? May nakahambalang. Kapag emergency at may sunog, yung fire truck hindi makadaan sa mga iskinita dahil yan nga ang problema, yung mga nakatambak sa kalsada na dapat wala. Kung kayo po, mga netizens, alam ko marami pong magagalit sa akin pero sa totoo lang po tayo at mga kaderechahan tayo. Kung kayo po'y wala pong parking lot, isipin niyo po kung saan nyo ilalagay yung binili nyo sasakyan. Bakit hindi kayo rumenta ng lugar? Hindi porket itong public place, dito nating ihahambalang yung mga sasakyan natin na nakakasira doon sa mga sa mga sidewalk, ilalagay ninyo, ihahambalang ninyo. Yung mga naglalakad dapat doon sa sidewalk, doon sa kalsada, minsan nga may aksidenteng nagaganap, nasasagasaan. Ang gawa naman ng sidewalk ay lakaran ng mga tao na kinagagalit nyo lagi kay Gabriel Go, doon sa MMDA na nagki-clearing, doon sa mga local government na nagki-clearing, kinagagalit nyo na mali naman talaga. May kasabihan nga, may nagsabing tao sa Pilipinas na ang batas ay malupit, ngunit yan pa rin ang batas. Ginawa ho ang batas para magkaroon ng kaayusan, hindi kaguluhan. Maliwanag po, dapat ang kalsada ay clear po sa obstruction. Yung mga gamit ninyo sa bahay, ipasok nyo sa bahay. Yung sidewalk, wag nyong angkinin dahil property po yan ng gobyerno, ng taong bayan. At yung sasakyan ninyo, hanapan ninyo ng tamang parking. Hinahayaan na nga nung ibang lungsod na may one side na parking. Huwag naman po tayong garapal na pati po yung kabila ipaparkingan ninyo. At ito po ang pinakamatindi meron pa po dyan mga ibang kalsada na nilalagyan nila ng gate yung kalsada na public place. Hindi po ito exclusive subdivision. Wala po kayong homeowners association magsasabing lagyan ng gate. Public place po yan. Paano po kung magkaroon ng sunog? Kung meron pong bigla sa pamilya doon sa nakatira sa street na yun, may inatake doon, kailangan pumasok ang ambulansya. Hihintayin pa kung nasaan ang susi ng gate na yun dahil isasarado ninyo. At ang rason, para doon sa seguridad. Ano pong ginagawa ng mga barangay tanod na sinasahuran din ng taong bayan? Di ba yan ang responsibilidad nila na siguraduhin nila na yung barangay na yun na kanilang pinagsisilbihan ay safe. Hindi po ang gate ang solusyon, chairman. At sa mga kagawad natin, hindi po dapat nilalak. Kung gusto nyo pong lagyan ng gate, yung mga public place na yan, buksan nyo po. Kung baka kasi iniisip nyo yung panahon ng COVID, may lockdown, blah blah blah.
Pero ang batas po maliwanag, ang public place po, ang publikong kalsada, dapat open po yan sa lahat, nadadaanan. At kung kinakatakutan ng krimen, responsibilidad nyo po yan, chairman, at yung mga kagawad ninyo, lalo na yung mga barangay tanod ninyo, na siguraduhin safe yung mga kabarangay ninyo. Muli, kung hindi po kaya magserbisyo, malaya po tayong umalis sa ating katungkulan. Hindi po tayo pinilit ng taong bayang maupo at magserbisyo dyan. Tandaan ninyo, nung nakarang eleksyon, kayo ang nagbenta sa sarili nyo sa taong bayan para iboto kayo at maupo kayo dyan. Huwag ninyong isangkalan na kayo ang kapitan, kayo na ang hari sa tatatlong street, sa 4 na street, o sa isang baryo na kayo ang chairman. Hindi po ganun ang barangayan. Ang pagseserbisyo po sa taong bayan, hindi para maging hari o maging makapangyarihan ka. Bagkus dapat ikaw ang maging ehemplo sa kabarangay mo na dapat sundin ang batas. Sa mga kaderechahan ko, alam ko po napaka-sensitive na issue nito, pero disiplina ang kailangan sa isang maunlad na bayan. At nawa, sa November 2, sa barangay election natin, pumili po tayo ng ating iboboto. At sa susunod na mga episode natin, tuturuan po namin kayo para sa pagpili, pagkilatis ng tamang magiging barangay chairman natin, barangay kagawad, SK chairman at SK kagawad para umayos na ang barangayan. Marami naman pong matino. Napakaganda po yung ibang mga barangay, napakaganda ang pagsiservisyo. Pero mas marami po ang mga pasaway na barangay. Dahil nga dyan sa mga simpleng obstruction na lang po na issue na paulit-ulit po tayo dyan. Lahat nakahambalang, walang disiplina. Chairman, responsibilidad mo ang barangay mo. Kagawad, hinalal kayo dyan. Hindi para dekorasyon, hindi para ilagay ang plate na chairman ka doon sa iyong motor o doon sa iyong sasakyan. Bagkus, kayo ang maging ehemplo sa pagsunod sa batas. Nawa, wag tayong maging tengang kawali, chairman at mga kagawad. Magserbisyo tayo ng totoo sa ating kabarangay, hindi puro forma lamang. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Daniel Nobleza, naghihikayat sa ating mga netizens na patuloy na suporta ng ating programa, ang ating huntahan tuwing every week, tuwing kada linggo, ang ating paboritong pinanonood, ang Derechahan sa podcast. Ito po ang inyong lingkod, Daniel Nobleza. Magbabalik pa rin po tayo. Marami pa tayong pag-uusahan, mga kaderechahan. Huwag bibitiw. Nagbabalik po tayo mga kaderechahan. Ito pa rin po yung lingkod, Daniel Nobleza, dito sa paborito nyong programa every week, ang Derechahan Episode 4 na. Ito naman po ang ating pag-uusapan ngayon, itong sensitibong mga balita regarding nga dito sa mga issue ng patayan sa mga eskwelahan, yung mga nakalipas na panahon, yung mga nakalipas na buwan, lalo dyan sa may Tacloban, di ba, may mga namatay nga rin po. At itong mga nangyayari mga issue sa mga kababayan natin, ng mga tao na nagbibigay ng mga information na magkakaroon nga daw po ng mga barilan sa mga eskwelahan. Ito po ay nakaka-alarma na talaga. At sa lungsod nga rin ng Maynila, magpapasa daw po ng ordinansa sila Mayor Isko Moreno at si Vice Mayor Chi Atienza na para pagbawalan itong mga karahasan na ito kung sakali daw po na may mahuli pong estudyante na may dala ng mga armas o magiging sila po ang leader ng karahasan sa mga eskwelahan, sila po ay patatalsikin sa mga eskwelahan sa lungsod ng Maynila. Ito po ay talagang nakaka-alarma. At tayo po ay nakikiusap din sa DepEd at alam naman po natin ina-actionan po ng DepEd ito. Sana po ang DOH din magpadala tayo ng mga mental health doctors sa mga eskwelahan kasi hindi rin po natin masabi ngayon baka may mga estudyante po talaga na nagtatago nga po na nabubuli o sila po ay may dinadramdam sa kanilang mga kalooban na ayaw po nilang pag-usapan pero ito po ay nagiging sanhi para po mag-retaliate sila at gumawa ng karahasan. Nakakatakot po ito dahil po kayo po ang pag-asa ng bayan natin. Bagkus, imbis sa pag-aaral, ikaharahasan ang nangyayari. Noong mga panahon naman po ng inyong mga magulang, wala naman pong ganyan mga senaryo. At sana naman po yung mga investigasyon na ginagawa po sa Senado ay magkaroon po talaga ng tunay na kasagutan kung paano po gagawa ng solusyon ang problemang ito. Sa mga magulang naman po, panahon na rin po siguro na i-check po natin, i-check ating mga anak. Tanggalin na po natin yung barrier ng anak at magulang. Mas mabuti nga po siguro maging kabarkada kayo ng anak ninyo, mag-open sila sa inyo sa mga nangyayari sa buhay nila. Dahil nakaka-alarma po talaga ang mga pangyayaring ito. At kaisa rin po tayo ng DepEd
at ng DOH na sana masugpo at matulungan po natin yung may mga mental health issue. At sa mga kababayan po natin, nawa po hindi po kasagutan ng karahasan, bagkus, paulit-ulit tayo, ilabas nyo po yan sa pamamagitan ng pagkwentuhan, diplomasya o pagsangguni sa mga tamang tao, lalo ng mga doktor, mga psychiatrist. Hindi po porket dumudulog po kayo doon, meron na po kayong sakit sa pag-iisip. Wala pong dapat ikahiya dyan. Bagkus, solusyonan po natin. Sa ating, syempre, ang pinaka-highlight po ng ating pag-uusapan, ang impeachment pa rin po ni Vice President Inday Sara Duterte na tumatakbo pa rin sa Senado. Nung nakaraan nga po, nung Lunes, Martes at Miyerkules, ang hinarap po ng prosecution ay si NBI Director Attorney Melvin Matibag bilang witness. Nakita naman po natin ang mga pahayag ni Mr. Matibag at ang investigasyon. Hinggil pa rin po daw ito sa nangyaring pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez. Sinabi din ni NBI Director na nagkakala pa sila ng mga impormasyon kung sino ba talaga ang hitman na kinausap nga daw ni VP Sara na sakaling may mangyari sa kanya na papatay doon sa Pangulo, First Lady at sa dating Speaker. Maraming question ang naitanong din ng mga senator judge natin kung nahanap na ba ang hitman. Pero paulit-ulit din na sinabi ni NBI Director na wala pa, hinahanap pa nila. At yung ibang mga sinabi ng prosecution, nilatag nila ay mga hearsay lang. So maraming question ngayon ang mga netizen natin, ano nga ba talaga ang punterya ng article na ito na laban kay VP Sara na sinasabi na papatayin ang Pangulong Bongbong Marcos at ang pamilya niya, si First Lady at si dating Speaker Martin Romualdez. Ang katanungan lang man din natin dyan, ano nga ba ang opinyon ng mga kaderechahan natin sa mga nangyari nung nakalipas na araw dyan sa impeachment court. Pero ngayon po meron pong update habang tinitape po namin ang episode na ito. Sinasabi po ni NBI Director Melvin Matibag na yung mga security daw po ang iniimbestigahan ngayon. May 20 daw pong security ni VP Sara ang hitman daw na magbibigay ng order ni Sara kung sakali may mangyari sa kanya. Tingnan po natin kung ano nga po talaga maging resulta ng mga investigasyon na ito na ginagawa ng NBI. At kay Mayor Basti din, iimbestigahan din dahil na-raise din yan nang sinabi daw po sa isang kaganapan o isang programa ng Rage Coalition sa may Club Filipino noong Abril, kung tama tayo, dun sa sinabi nga sa statement, dun sa nangyari sa impeachment court na hinihiling daw ni Mayor Baste ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. So may senator dyan na nagtanong kung kakasuhan ba si Mayor Baste. Ang sabi nila, oo. At ito daw po ay kinetic force. Yung ginawa daw po ni VP Sara na pagbabanta sa Pangulo ay nag-uugat-ugat na ngayon tulad ng pambabastos kay Attorney Claire Castro, Yusek Claire Castro sa Canada. Ang sinabi rin ni Mayor Baste na kailangan daw ang ulo ni Bongbong Marcos na iharap sa kanila. Ito daw po ay nagiging kinetic force na pati mga normal na Pilipino ay pinagbabantaan na ang buhay ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya daw po nag-iimbestiga sila at hasampahan nila ng kaso ang sino man sa pamilya Duterte na mapapatunayan talaga na nagbabanta sa buhay ng Pangulo. Sinabi naman ng DOJ Secretary na hindi po nila pinag-utos ang anumang investigasyon na ginagawa ngayon ng NBI diyan sa mga issue na yan. Bagkus, ito daw po ay ginagawa ng NBI sa kanila. Regarding din po diyan, sinabi din po ng DOJ na hindi din po nila pinag-utos na investigahan ni Attorney Matibag si Alan Peter Cayetano. At kung doon naman din, babalik din po natin yun po yung mga issue ng mga flood control, wala daw pong inutos ang NBI dyan. Bagkus, i-correct po pa natin yung statement natin kanina. Ang sinabi po ng NBI, hindi po nila inutos kay Matibag na imbestigahan si Alan Cayetano. Pero yung regarding po dito sa mga pagbabanta ay nasa DOJ na rin po yata. Yan ay inutos na rin po ng DOJ sa NBI na imbestiga na maigi para isampa ang kaso. Pero according din kay Attorney Matibag, kay Director Matibag, may naisampa ng kaso kay VP Sara. Naghihintay na lamang sila kung ito ay lalabasan na ng warrant. Napakadugo. Dahil sinabi naman tagal ni VP Sara na magiging madugo tong impeachment na ito. Criminal, impeachment, yan po ang bumabalot ngayon kay VP Sara Duterte. Pati na rin po sa kanyang pamilya kasi si Mayor Baste,
may pagbabanta na rin daw pong ginagawa at ito daw po ay kakasuhan din ng NBI. Mga kaderechahan, patuloy pa rin po ang inyong pagtutok sa impeachment at hihimay-himayin natin ang mga issue. Next week po yata, itong Monday, ang itatakal naman nila yung mga sinabi ng mga bank record ni VP Sara at ng asawa niya simula nang sila ay kinasal, nagkanegosyo at ipakikita daw po, sabi ni Congressman Chel Jokno sa mga senator judges, na ipakita daw po doon yung mga nalabag ng mag-asawa. Titingnan po natin yan. Pero meron pong interview si dating BIR Commissioner Henares na naaalarma daw siya sa ginawa daw ng impeachment court na ipagsabina din ang AMLA. Batay daw po sa batas, bawal daw po at confidential daw po ang lahat ng mga information ng AMLA. Titignan po natin kung ano pang violation ng mangyayari dyan sa ginawa nga rin ng impeachment court. Pero ang nire-raise din ng depensa na maling-mali na ipagsabina ang mga bank record, lalo na't hindi pa naman Vice President noon si VP Sara. Pero hinindigan ng prosecution na yan daw po ang magiging trail para mapakita sa taong bayan na nag-betrayal talaga ang Vice Presidente, nagnakaw talaga ang Vice Presidente ayon sa prosecution. Antabayanan natin yan. Pero sa mga lumabas ng survey, mga kababayan, lalo sa Pulse Asia, 49% po si VP Sara doon sa mga contender sa presidential elections. Kung magkakaroon daw po ng eleksyon, sa 2028 nasa 49% po, nasa majority, ang numero ngayon ni VP Sara laban kay Naga Mayor Leni Robredo, kay Senator Risa Ontiveros na meron lang 0.01, kay General Torre na meron 0.01, si Raffy Tulfo po 14% at yung iba pa po. Yan po ay napakalaking sorpresa sa lahat. Kahit po ongoing po ang impeachment, ito pa rin po, nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte sa 2028 election, presidential election, at sa kanyang ring net satisfaction rating, 31%. So, ang mga Pilipino, ang masang Pilipino, nagtitiwala pa rin sa ating Vice Presidente. So, ongoing ang impeachment, sinabi naman din ng iilan na nung survey daw ito ay hindi pa nag-i-impeachment. So, makikita natin itong survey na parating kung ano man magiging epekto nito, impeachment sa mga ratings ni VP Sara Duterte. Ang paglilinaw po ni VP Sara Duterte, hindi po niya ito binayaran at wala po siyang kinalaman sa mga survey na ito. Yun po. At maiba naman tayo ng showbiz, pero hindi ito maiba dahil ito ay kaugnay din doon sa impeachment. Ito nga, nangyari sa aktor na si Joshua Garcia. Nag-post yata si Joshua sa kanyang Instagram regarding doon sa mga ginawa ng defense team ni VP Sara Duterte. Ito'y pinaulanan ng galit ng ating mga kaibigang kakamping, mga dilawan, mga loyalistang galit na galit sa mga Duterte, yung tinatawag ng Duterte diehard haters, naggalit din kay Joshua. Ito'y nagkaroon ng retaliation sa mga pinost niya doon sa kanyang Instagram account. Agad-agad naman binura ni Joshua, in-unfollow si VP Sara Duterte at in-unfollow si Senador Alan Cayetano. Pero, ang kanyang kasamahan na artista rin na si Miss Pokwang, pinagtanggol siya. Dahil sinabi nga rin nito na ang lahat naman ng Filipino may karapatan sa kanilang opinion at sa gusto nilang i-post sa kanilang mga social media account. Pero syempre, yung iba dyan hindi taga mauunawaan at siya'y pinaulanan. So para ma-settle ang lahat, in-unfriend na ni Joshua or in-unfollow na ni Joshua si Vice President Sara Duterte at si Senator Alan Cayetano. So, yung ibang artista ngayon, may trending po kasi yata nangyayari sa mga kaderechahan sa Instagram, yung mga DDS, tinitignan nila yung mga kakamping na naka-follow naka-follow din doon kay Vice President at inaasar nila. Pero sana naman, tigilan na natin at magkaroon tayo ng pagkakaisa dahil at naman tayo Pilipino. Tigilan na rin natin ang pagkakawatak-watak ng dahil lamang sa politika. Sa Lunes din, binabati natin mga kaderechahan ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Kukunin ko itong pagkakataon nito para batiin kayo sa inyong 112-year anniversary. Congratulations po sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. At aantabayanan pa rin natin ang mangyayaring State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Sa next episode natin, hihimay-himay natin ang kanyang mga sinabi at sisiguraduhin nating derechahan lang at walang paligoy-ligoy. Muli, mga kababayan ko, mga netizen, maraming salamat sa inyong suporta. Nagpapasalamat din ako sa mga kasamahan ko na patuloy na tinutulungan tayo para every week meron tayong episode dito sa Derechahan. Maraming salamat po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Daniel Nobleza, na nagsasabing sa bawat issue,
dapat diretsahan lang, walang paligoy-ligoy.